So, no, ngayon, no, ang pag-usapan natin is itong tungkol sa mga tao ngayon, no, na iba na talaga kaysa noong unang panahon, no, na noong unang panahon kasi yung mga tao is binigyan talaga nila ng oras or panahon talaga, no, na maglingkod sa Panginoon. Kasi yung mga tao noong unang panahon is mas importante sa kanila yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo kaysa dito sa mga, or kaysa sa mga kayamanan na nakikita natin dito sa mundong ito. Tignan mo ang mga tao ngayon, di ba? No, sa halimbawa na lang ngayon, no, sa bawat tao, no, nasa sa mga trabaho, no, yung iba walang ibang pinopokus kundi darating sila sa kanilang mga retirement. Tapos habang nasa 40, 50s na yung mga edad nila, iniisip na nila kung ano yung gagawin nila after retire. Matanggap nila yung mga pension nila or mga retirement pay galing sa mga company. Magkapagtapos yung kanilang mga anak, doon na sila, kontento na sila sa buhay nila. Hindi nila alam na ang pagkatapos ng buhay na ito ay may isa pang buhay talaga, na sinasabi dito sa kasulatan mismo na once ang isang tao dito sa mundong ito mabubuhay, wala ng kamatayan yan. Mabubuhay ang isang tao habang buhay, walang hangganan. Yan ang sinasabi dito sa Biblia. Ang mamamatay dito sa atin, itong katawan lamang natin. Katawang lupa lamang ito. Pero ang kaluluwa na nandito sa atin na namumuhay o nananahan sa katawang lupa na ito, mabubuhay ng walang hanggan. No? Sinabi dito sa kasulatan, no, na bawat tao makakarinig sa boses ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay babangon. Yung iba patungo sa buhay na walang hanggan at yung iba naman ay patungo sa kamatayan, sa kaparusahan na walang hanggan. Dalawa ang patutunguhan ng bawat tao. Pero tignan mo ang mga tao ngayon, mas pinupokus nila yung retirement nila, yung makatapos yung kanilang mga anak. Pagkatapos yun, baliwala na sa kanila. Hindi na sila, kumbaga wala na silang pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanila bukas or pagkatapos ng kamatayan, na hindi man lamang nila, no, iniisip na may buhay pa pagkatapos ng kamatayan sa lupang ito. May susunod pa na buhay. Yun ang totoong buhay talaga ng tao. Nahaharap ang bawat isa sa ating Panginoong Jesucristo, kasi sinabi dito sa kasulatan mismo dito sa Hebreo, it is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Isang bisis lang ang tao na mabubuhay sa mundong ito at minsan lamang mamamatay. At isang bisis lang din mamamatay. Pagkatapos niyan, paghahatol or hukom sa harap ng ating Panginoon si Kristo. Mababasa din yan natin doon sa Revelation, di ba? Sinabi doon ni Apostle John, di ba? In I saw the dead is small and great, standing before the throne. I saw the dead. Nakita niya ang patay, mga taong namatay na, nakatayo sa harapan mismo ng trono ng Panginoon. At yung tao na yan ay hinahatulan according sa mga nagawa niya dito sa mundong ito, mabuti man o masama. At sinabi doon, in box were open, in another box was open, in box were open. Ano ba yung mga box were open? Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, yung mga box na yun yung siguro kung saan, kung kailan ka ipinanganak, o kailan ka mamamatay, o kailan ka namatay, o anong klaseng kamatayan mo, or dadanasin mo, or ano pa man yung nakasulat doon sa box. At sinabi din doon, in another box was open, which is the book of life. Yun ang pinaka-importante sa lahat, the book of life. Kasi tinitignan or binabasa or hinahanap yung pangalan ng bawat tao doon. Kahit sinong mga tao, halimbawa yung tao na nakatayo sa harapan mismo ng trono ng Panginoon sa paghuhukom, hahanapin ang pangalan niya doon sa book of life, sa libro ng buhay. Kung mahahanap, kung yung pangalan ng isang tao andoon, gold letter yata yan kung hindi ako magkamali,
Kung ang isang tao, ang pangalan ng isang tao nandoon sa libro ng buhay, ang tao na yan mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng ating Panginoon. Pero kung sakali man na paghahanapin yung pangalan ng isang tao doon sa libro ng buhay at hindi doon nakikita or wala doon or hindi mahanap or hindi nakasulat ang kanyang pangalan doon sa Book of Life or libro ng buhay, ang tao itatapon sa impyerno, doon sa kaparusahan. Kaya doon sinasabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? Ang mga patay mabubuhay, tatayo, mabubuhay muli. Yung iba magkaroon ng buhay na walang hanggan, patungo sa buhay na walang hanggan. At yung iba naman patungo sa kaparusahan na walang hanggan. Kaya ano pang silbi dito sa mundong ito? No, so, lahat ng pagsisikap ng isang tao dito sa mundong ito, lahat ng pagsisikap niya na makamit niya yung mga successful na buhay na maabot niya yung pinakapangarap niya sa mundong ito, sa business, profession, or anuman. Gusto ko malaman nyo, lahat ng bagay na yan, lahat ng mga bagay na yan, mawawala yan pagdating ng araw. Babawiin yan sa iyo pagdating ng araw. Mababaliwala yan sa iyo pagdating ng araw. Hindi mo yan madadala. Maiiwan mo yan dito sa mundong ito. Ang kayamanan, karangyaan, wala kang mapapalaan yan. Isa lamang talaga, nag-iisa lamang talaga ang pinakapag-asa natin sa buhay na ito, ang ating Panginoong Kristo. Siya lamang ang only hope, yung pinakapag-asa natin na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan ang sinasabi niya doon sa kasulatan. Ang sumasampalataya sa anak ay hindi mapaparusahan, kundi nakaalis na siya mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pero kahit na sinong mga tao na hindi sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo ay mapaparusahan. Kasi sinabi dito sa kasulatan, isang pangalan lamang ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos na Ama dito sa mundong ito na siyang ikaliligtas ng bawat tao. Ang Panginoong Hesukristo lamang. Wala nang iba. Wala nang iba. Walang tao na makakapunta sa Ama kung hindi dadaan sa ating Panginoong Hesukristo. Klaro po yan. Marami ding mga tao na anti-Christ na hindi naniniwala o sumasampalataya kay Kristo. Diretso sila sa Ama. Klaro po ang sinasabi dito sa kasulatan, ang sinabi ng ating Panginoong Kristo. No one comes to the Father except through me. Yan yung sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kasi Kristo mismo nagsabi, I am the way, the life, and the truth, the bread of life, the life and the resurrection, in the door, in the shepherd. Wala nang iba. Kaya dito sa mundong ito, kung darating ka man sa isang panahon or chance na bibigyan ka ng Panginoong Diyos ng additional buhay, pagka-retire or anuman, ibuhos mo ang buo mong panahon at oras sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi halimbawa na lamang darating yung isang tao sa 60, mabibilang na ang taon niya dito sa mundong ito. Mabibilang niya ang araw niya, taon, buwan, oras. Kaya yung mga natitirang buhay niyo man yan, ibuhos niyo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit pa yung mga tao rin na hindi pa umaabot sa mga retirement, paglingkuran niyo ang Panginoon. Huwag ninyong sayangin ang buhay niyo dito sa mundong ito para lamang sa karangyaan na yan, sa retirement na gusto niyong magkapagpahinga. Gusto nyong pagdating ng araw, mag-retire ako, gusto ko magbukid ako, magsaka ako, magtanim ng gulay, magtanim ng mga ganito, mga manok, mag-alaga ng mga manok, hayop o anuman. Huwag nyo pong kalimutan ang ating Panginoong Kristo. Kasi darating talaga ang araw na ang tao mamamatay, may kamatayan at may katapusan. Huwag nyo pong sayangin yan.
wag kayong magpalinlang no sa bulong ni Satanas, no, na sige lang, makontento ka lang sa buhay na ito, pero hindi mo alam na pagkatapos ng kamatayan dito, haharap tayo sa Panginoon. Paano kung ang Panginoong Jesucristo wala sa puso mo? Sinong magliligtas sa iyo pagdating ng araw? Si Kristo lamang ang tanging pag-asa na siya magliligtas sa atin. Without Him, useless ang ating buhay. Useless ang tao. Useless ang buhay ng isang tao. Sinabi mismo ng ating Panginoong si Kristo, di ba? Without me, you are nothing. Wala tayo. Useless tayo without Christ. Lagi nating tatandaan yan. No, so hanggang dito na lang. No, maraming salamat and God bless everyone. Amen.